series number 3. So sa video na to, pag-uusapan naman natin kung paano na natin kukunin yung mga nag-graph sa Cacti at ilalagay natin sa designated slot sa billing system naman, no? So, dun sa first video nabanggit ko, customizable lahat ng mga pwede nating i-graph sa mga networking device natin. Ganon din dito sa billing system. So, customizable din kung anong graph naman ang gusto mong kunin sa Cacti at saan siya mailolocate. Kung sa subscribers information ba, sa pay-as-you-go subscribers na information din, sa OLT or sa PON port ng OLT. So, pwede nyong pagbalik-balik ta rin, paghaluhalin. Siyempre, ilalagay ninyo kung ano yung appropriate na gusto nyong mabasa dun sa mga slots. So, yung mga slots na yun, sasabihin ko mamaya. Okay, so by default, sa billing system natin, kapag mag-visit ka sa isang client, let's say ito, wala ka makikitang any Cacti dito, no? Yung slot nawawala. I know sa first video nakita nyo may mga graph na dyan, pero paano ba nilalagay yon? Okay, so lalabas yung mga slots na yon pag meron ka ng API integration. Ito. So kailangan mo ilagay dito yung URL o yung fully qualified domain name nung Cacti server natin na naka-install locally sa network natin. So, question, paano natin ilalabas yung Cacti available from public internet? Tapos, ang nakalagay dito, dapat yung server is capable of serving HTTPS. So, maraming way. Number one, na una nyo maiisip for sure is port forwarding. So, kunyari may public IP kayo, kaya VPN, ifo-forward nyo lang yung port 80 or port 443 kasi HTTPS nga, no, doon sa server IP ng Cacti, which is dito sa akin 192.168.101.252. Pero ang question, by default kasi pag in-install mo si Cacti, wala itong HTTPS or SSL na tinatawag. So kailangan mo maglagay ng certificate authority o SSL dito sa web server ng Cacti mo para maging HTTPS siya. Okay? So, yun yung sa tingin kong komplikado. Kasi unang-una, kailangan mo ng fully qualified na domain name server o domain name, no? Tapos, ipo-point mo ngayon sa IP nung local machine mo. Tapos, dapat yung domain name na yon naka-register sa mga certificate CA authority na nagpo-provide para sa mga tawag dito SSL. So medyo madugo. Kaya may naisip tayong another way. So nabanggit ko na rin to do sa first video natin using reverse proxy. Ang good news, libre. Okay, libre. So paano natin i-apply yon sa Cacti? Kailangan natin mag-sign up sa mga reverse proxy provider tulad ni NGRock. Okay, so ano ba si NGRock? So kung babasahin natin to is reverse proxy. Yun lang naman ang ginagawa niya, meaning proxy server siya from the cloud, tapos yung proxy server na yan, naka-point siya doon sa agent na naka-deploy doon sa Cacti server mo. Meaning, mag-install ka doon ng parang agent na makikipag-communicate dito sa server cloud ni NGRock para ang iko-kontakin ni billing system, si NGRock proxy, hindi direct doon sa Cacti server. So, yun yung magiging flow. Kumbaga, mayroon kang middleman sa gitna. At the same time, ang kagandahan pa kay NGRock is nagpo-provide siya ng HTTPS. Kahit pa yung Cacti mo ay naka-unsecured HTTP lang, si NGRock ang magiging middleman mo para ma-fetch mo, ma-query mo yung mga content from the Cacti
na naka-HTTPS. Okay. So, mukhang VPN pa rin yung dating, no? May middleman. Parang sa VPN tunnel natin, di ba? Merong middleman para ma-remote mo yung Winbox. Parang ganun din yon. Okay? So, paano gumawa ng account? So, may account dapat dito. So, mag-sign up ka lang. Tapos, naka-sign up na ako. So, pag unfortunately, naka-sign up na pala ako, hindi ko na makita. Pero anyways, so, sign up lang. Tapos, login ninyo. And then, libre lang naman. And then, click nyo lang dito sa pinaka setup installation yung Linux. Okay? So, sa Linux, makikita nyo na sa baba yung installation step. So, ito, kakopy nyo lang to, ilalagay ninyo sa cacti CLI, sa command line, no? Tapos, pag okay na yan, ito naman yung susunod. And then, third step, ito na. So, 3 steps lang. Okay na, makakakonect ka na. Itong mga secure endpoints, no need na yan. No need na yung mga yan. So, 3 command lines lang ang kailangan mo, tatakbo na ang iyong cacti web proxy. Okay. So, paano natin i-copy-paste to? Pwede nyo i-type directly dito sa pinaka-CLI. Naalala nyo pa to? Pero hindi nyo makaka-copy-paste yan. Kaya ang gagawin ko, well, option ko lang to ha. I-SSH ko muna yung server para pwede ako mag-copy-paste. So, alam ko na si server or si cacti server ay 252. Yan. So, cacti. Okay. Sabi, copy-paste ko daw. Copy. Paste. Enter. Cacti, yung password. So, yan. Gaganyan-ganyan lang yan. Etc. Hanggang matapos. Okay? Next syntax, ito. Copy. And then paste. Okay na. Ganun kabilis. Yung third step, ito may dalawang option. Ephemeral domain at saka static domain. So, kung ephemeral domain, ito ay dynamic yung domain name na ibibigay niya sa'yo. So, every time na i-start mo si Cacti, kailangan mong i-run ito para mag-run yung services ng web proxy. So, iba-iba yung magiging domain name mo doon. So, ayaw mo yun. Pero sige, for the sake of demonstration, i-run ko siya hindi dito sa SSH kasi gusto natin permanent. Dito na siya mismo sa pinaka-virtual machine. So, i-run natin yung ngrok. HTTP localhost 8080. So, pag click mo yan, kung mapapansin mo, binigyan ka niya ng forwarding URL. Ayan na yung forwarding. So, ang binigay niya, https 8c0720 blah 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 ngrok-free.app. So, kapag ita-type natin yan sa browser, lalabas naman yung pinaka cacti natin. Okay? Pero, every time na i-open mo si Cacti, let's say for example, nag-brown out, namatay yung server, eventually nag-open. So, kailangan mong ulit i-run yan. So, i-run mo ulit. Iba na naman yung ibibigay niya. So, iba na naman yung FQDN o yung URL na ilalagay mo dito. Yun na kasi siya na kasi yun, yung URL na yun. Ito na sana yun, yung D9F9 naman ngayon. Kaya, ang suggestion ko, wag yan ang i-run mo. Ibig sabihin, wag ito ang i-run mo. Kundi, dito ka sa static domain. May ibibigay sa yung libreng domain, which is si ngrok http blah 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 blah. Yan. So, yan ang itatype ko ngayon dito. Yan. Okay? So, pag enter ko, yan at yan pa rin yung magiging domain ko. Okay? Static na nga siya eh. So, kahit mag-brown out, kunyari, inulit natin, up natin, yun at yun pa rin yung magiging tawag dito, domain. So, sige, subukan natin siya ilagay sa browser. So, alam natin, HTTPS golden ano daw yan? Indirectly. Tabi ko muna to. Yan.
Yan. So, golden dash indirectly dash snipe dot ngrock dash free dot app. Tapos, lagyan mo yung slash cacti. Di ba kanina nga, kapag local natin ina-access, IP address as slash cacti. Ganon din dito. Ngayon, may prompt dyan na lalabas. Actually, wala nang prompt. Pero pag may lumabas na prompt na visit site, pindutin nyo lang yon. So, meaning, makakapasok na kayo sa web proxy. Pero, sige, simulate natin kasi nabuksan ko na to kanina. Dito tayo sa Edge magbukas. So, dito, totally clear history tayo dyan. So, clear history. Delete all the time. Okay. So, dito natin ipasok yung domain /cacti. So, pag click mo, ito yung sinasabi ko sa yung prompt. Kasi free siya, no? Free lang naman din siya. So, anything na merong free, may warning page na ganyan. So, always, i-click nyo yung visit site. To remove this page, may mga options naman, no? Pwede tayong mag-upgrade ng plan nila, at least may support pa, etc. Pwede rin naman ito, di ko pa natatry, pero kung may nakapag-try sa inyo, pa-share naman. Pero, regardless, click mo lang naman yung site eh. Yun lang naman ang ano niya, ang condition niya, then okay na. Yan na yun. Na-access mo na si cacti mo over the public. Imaginein mo, hindi na to 192.168. Domain na yan over the public internet. Okay. So, na-access mo si cacti. Oh, sir, pwede na ba yan? Okay na ba yan? Oh, pwede na yan, di ba? Mag-access ka sa cellphone mo via that domain /cacti. Makikita mo na yung mga graph mo dito. Ayan, via domain tayo ha. So, meaning, anywhere, pwede mo na ma-access yung cacti mo. Doon pa lang, goods na eh, di ba? Kunyari, nasa ibang lugar ka, gusto mo monitor yung mga graph ng mga devices mo, via cacti dashboard, nakikita mo na siya. Actually, may mobile device, may mobile app din ito. So, pwede mo na makita sa phone mo. Okay lang. Huwag mo nang integrate sa billing. Sige, okay lang. Pero again, para ma-fully maximize mo yung cacti at makapag-conserve ka ng mga, ma-manage mo siya, ma-arrange mo siya na mas maayos na monitoring, pwede mong kunin ngayon yung graph from cacti, ilagay mo sa billing. Pero first, kailangan mo ilagay ngayon dito yung URL FQDN na binigay sa iyo ni web proxy. So, dito siya sa API integration, settings, edit, paste mo ngayon dito. Pero dito, alisin nyo na yung /cacti kasi hindi naman yung cacti dashboard yung gusto mong i-access, kundi yung web proxy. So, take note doon na aalisin mo yung /cacti. Ang gusto lang dito is yung FQDN ng web proxy. Okay? Maliwanag tayo doon. So, update. So, yan. So, once na nilagay mo na yan, mapapansin mo ngayon, meron ng mga image slot na available doon sa mga nabanggit ko kanina sa subscribers page, sa pay-as-you-go client page, sa PON management, tsaka sa PON port management ng mga OLTs. So, dito, may maliit na settings dito. Pwede mong i-delete, pwede mong i-edit. So, dito, hinihingi yung local graph ID. Saan ba makikita yung local graph ID? So, balik tayo dito sa cacti, under console, management, graph. So, kung mababalikan natin lahat ng mga generate nating graph, ito lahat yon kasi naka-filter any, no? Andyan lahat. So, si ONU via MikroTik, PPPoE interface, gusto ko kunin yung traffic na yan, traffic graph na yan, at ilalagay ko dun sa subscriber na yon. So, paano ko kukunin? Yun yung ID. Ito. Which is 93. Okay, 93. Check na natin kung ano yung graph. So, ito expected natin. So, 93 ang ilalagay daw natin dito sa billing. Asan na ba yung billing natin? Ito. Yan. So, 93. So, pag-update, boom, andun na kagad yung graph.
So, kung mapapansin ninyo, lakihan lang natin kaunti. Malakihan pati yung ano. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, every refresh, asynchronous loading siya. Meaning, hindi niya kailangan i-load lahat bago magpakita yung buong page. Okay? So, kunyari, nagkaroon ng problema sa web proxy, maglo-load pa rin yung page. Don't worry. So, optional lang to na i-load actually. At kung makikita nyo rin, yung seconds, nagbabago-bago yan every load. Okay, so real-time talaga yung updating, no? So, ganon din dito sa pangalawa at sa pangatlong slot, pwede kong ilagay, ano pa ba yung mga nag-graph na natin. Punta ulit tayo sa management, graph, yung power receive. Ano nga ba yung power receive? So, kinuha natin siya sa OLT, yung ONU1. So, make sure na meron kayong magandang tagging para alam niyo kung ano yung huhugutin pagdating doon sa billing system. So, 95. So, pwede ko ilagay daw dito 95. Update. So, yun. So, makikita nyo negative 23, etc. Ganun. Okay. So, ganun din sa pawn management. O kaya sa pay as you go. Pawn management. Dito, pag-click nyo ng OLT name, ito as a whole, as OLT, no? So, dito ko ilalagay yung mga CPU. Anong number ng CPU? Under VSOL. Ito yun, di ko lang nalagay ng CPU, di ba? So, that is 98. So, 98. Yan. And then, ano pa ba? Memory temperature, 99,100. So, 99. And 100. So, meaning, di ba, ito yung sinasabi kong benefit. Assuming marami kayong mga OLT na dyan. So marami rin kayong graph dito ng CPU, ng memory, ng temperature, no? Iisa-isahin nyo ngayon para tignan yon. Hanapin nyo pa dito. Kunyari, ito pala yung gusto kong makita, OLT1 memory. Click ko, yes. Doon, nagpapakita. Okay naman sa graph, pupunta pa ako dito sa OLT. Hanapin ko ngayon, sino siya dyan. So, okay lang. Sa dashboard kayo ng Cacti tumingin, pero pwede nyo rin naman i-fetch. Why not, 'di ba? So, pag-click nyo ng visual na yan, siya nang bahala mag-fetch doon sa Cacti. At least meron ka ng brief overview na hindi ka pa lumilipat ng dashboard ni Cacti, 'di ba? So, ganun din sa pawn. So, pag-click mo yung pawn, basta maklik mo lang siya dito. Ayan, under pawn 1 na tayo. Pwede ko naman ilagay ngayon yung mga pawn. So, ano ba yung mga na-fetch natin for pawn port? Number 1 is yung interface via MikroTik. Ito. Pinadaan ko doon sa VLAN ng pawn 1, which is 92. 92. Yan. Ayun. Next is, ano pa ba yung pwede natin makuha under pawn? Ayan, total online ONU ng pawn 1, tsaka total ONU ng pawn 1. 96, 97. So, 96 and 97. So, I'm not sure bakit hindi nag-graph itong total ONU. Ulitin nyo na lang kung hindi nag-graph. I think may kinalaman dun sa maximum and minimum o baka may hindi ako na paste na maayos. Pero technically, yan yun. So, ibig sabihin, balik tayo sa pawn management. Under VSOL, ito yung mga CPU memory temperature. Tapos, bawat pawn port, kunyari, sa pawn number 2 na tayo, wala kayong makikita dyan kasi wala pa namang nailagay. Ito, dati ko kasi nag-try. Pero technically, yung 80 wala naman yan. Delete natin. So, technically, under pawn 2, wala. Pero sa pawn 1, naglagay na tayo. Click nyo lang any nap. Ayan, makikita nyo na yung statistics na gusto nyo, na nilagay nyo under pawn 1. So, ganun din sa pay-as-you-go. Customer records. Tigta-tatlo lagi yung pinaglalagyan natin, no? Well, eventually, in the future, no, maglalagay pa siguro ako for MikroTik. Siguro dito, makikita na natin under dashboard. May mga MikroTik statistics din dyan. Pili lang kasi, syempre, yung mga common lang like ISP, etc. Ganun. So, ayun. So, ganun lang kabilis maglagay ng graph sa billing system from Cacti. So, ang pinaka-important na
factor lang talaga dito is kung paano mo i-make sure na available siya itong Cacti server natin kasi naka-install locally, no? So, paano mo ma-make sure na reachable siya from public? So, by this demonstration, gumamit tayo ng reverse proxy or web proxy. So, maraming reverse proxy na available dyan. Andyan sila local tunnel, Piggy something. Pero si NGRock, ang na-test ko na mabilis. As in, mabilis talaga. Eto, yung response nito, split seconds lang talaga. Ayun, loaded na agad. Hindi mo nga halos maramdaman eh. Imaginein mo, dumaan pa yan ng ibang server bago sa yung local machine. From my internet, eto, internet, umalis pa siya sa web proxy, tapos bumalik ulit sa internet ko para lang kunin yung Cacti graph. Okay. So, yun. So, kung may mga katanungan kayo, chat nyo lang ako. Kung medyo naguguluhan kayo sa mga naging series natin, video series natin, sabihan nyo lang ako. Kung kaya, i-guide ko kayo kung saan kayo siguro nagkamali, ganyan. Pero ulit-ulitin nyo lang yung mga videos. I think na explain ko naman kung paano i-integrate. Medyo may mga technicality lang bawat series, no? Iba-iba yung topics. Pero kung masusundan nyo naman, eventually, magagamay nyo rin lahat at magiging easy na lang sa inyo. Okay, so I hope naging very informative yung mga series na videos natin. And thank you for watching.